Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Umano'y nakaw na sasakyan, inabutang pinipinturahan sa garahe sa Baguio City. 3 katao natabunan ng landslide sa Kabugaw, Apayao. Mga transport group sa Region 1 lumakas ang panawagan na itaas ang pasahe dahil sa sunod-sunod na oil price hike. At national costume na inirampa ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo, likha ng Kapampangan designer. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, mga transport group sa Region 1, lumakas ang panawagan na itaas ang pasahe dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ayon sa Department of Energy, hanggat mainit pa rin ang mga geopolitical issues sa Middle East at sa iba pang mga bansa na sinasabayan pa ng hindi umaayon na supply and demand sa produkto ng petrolyo, ay maaring hindi raw magkaroon ng big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Nitong mga nakaraang linggo, magkakasunod na big-time oil price hike ang sumalubong sa mga motorista. Sakit daw ito sa ulo at bulsa ng mga tsuper. Halos wala na raw silang kita sa pamamasada. Oo, lumit yung kita namin sa pagtaas ng ano. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, karaniwang dahilan ng paggalaw sa presyo ng petrolyo ay ang lagay ng supply and demand at geopolitics. Na may oversupply ng petroleum products sa world market. At the same time, mahina daw yung global economic indicators. So pahatak pababa ng presyo yun. Pero kung ang hahatak ng pataas naman, yung pagbalik ng pagtaas ng geopolitical risk. Batay sa monitoring ng DOE, posibleng tumaas na naman ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Magkakaroon naman ng rollback sa gasolina. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, mas lumakas ang panawagan ng mga transport group na itaas ang minimum sa pasahe. Umaabot na raw kasi sa 100 to 200 pesos ang nakakaltas sa kabuuang kita ng mga tsuper na inilalaan sa diesel. Malaking tulong po, madam, dahil mataas na ang presyo ng krudo. So hopefully, dahil ito naman parating na pagtaas ng presyo ng diesel, sana ma-aproba na yung request na piso ang increase ng pamasahe natin. Dagdag pa ng One Pangasinan Transport Federation, nagsagawa na ng public consultation sa buong Ilocos Region ng LTFRB patungkol sa dagdag pisong taas sa minimum na pasahe. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kunin ang pahayag ng LTFRB Region 1. Chris, simula noong October 28 kung kailan unang nagsimula itong big-time oil price hike, hanggang nitong Martes, November 18, ay nagkaroon na ng pagtaas sa diesel na umaabot sa 6.90 pesos kada litro, 4.60 pesos naman sa kada litro ng gasolina at 4.70 pesos sa kada litro ng kerosene. Malaking kabawasan ito, Chris, sa kita ng mga driver ng pampasaherong sasakyan. Maliban dyan, pagdating naman sa taas singil sa pasahe, isa rin sa suhestyon ng mga tsuper, ang pagtaas sa minimum fare from 13 pesos ay gawin daw sana itong 15 pesos. Hiling nila na sana ay maaprubahan ito ng LTFRB. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Umano'y nakaw na sasakyan, inabutang pinipinturahan sa garahe sa Baguio City. Tutukan sa report ni CJ Turida. Sa bisa ng search warrant, sinalaki ng PNP Highway Patrol Group ang isang residential property sa Sitio Arupong, Luwakan proper sa Baguio. Ang kanilang pakay, ang garahe ng bahay kung saan inabutan nilang pinipinturahan ng isang utility vehicle. Ayon sa HPG, nakatanggap sila ng tip na dito dinala ang sasakyang ninakaw umano nitong nakaraang buwan habang nakaparada sa harapan ng bahay ng may-ari.
Binasag po yung windshield ng kanya pong sasakyan. Binaklas nga po yung ignition cap at gumawa ng mga other way, nag-tap ng mga lines para at least mapagana. Ito pong kanya pong sasakyan. Kasama ng HPG sa operation ang babaeng complainant. Nakaparada sa gilid ngayon ng kalsada ng highway. Baka sinira yung lock ng bintana. Ang sasakyan na dating kulay light brown, kulay puti na ngayon. Hindi pa raw nababago ang engine at chassis number. Pero ang ilan pang patunay na ito nga ang nakaw na sasakyan, itinuro mismo ng biktima sa mga pulis. Nakita natin na dinedeface na or binabago na po ito pong kaanyuan ng sasakyan po ng ating pong biktima. At during our macro etching, napatunayan at nalaman din natin na yun mismo yung sasakyan na hinahanap po or nawawala. Dinakip ang may-ari ng bahay na itinangging nakaw ang sasakyang inabutan ng mga pulis na pinipinturaan sa kanyang garahe. Ang nabanggit po ng ating pong suspect, una ay nakuha niya lang din daw po ito sa ibang tao pero hindi po naniniwala ang inyong PNP HPG para po dyan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang suspect. Maraming anggulo tinitignan po ng inyong PNP HPG. Una dahil kaya binabago yung kaanyuan ito pong sakyan na maaaring gamitin pa sa anong pang krimen. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, forest fire na itala sa kabundukang sakop ng Labrador, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Sumiklab ang sunog sa kabundukang sakop ng Barangay San Gonzalo sa Labrador, Pangasinan kahapon. Sa video na ito, makikita ang lawak ng sakop ng sunog sa kabundukan. Sa investigasyon ng Labrador Fire Station, alas 10 ng umaga kahapon nang magsimula ang sunog sa lugar. Halos umabot ng 19 na oras bago nakontrol ang sunog. Ayon sa otoridad, malayo sa mga kabahayan ang lugar kung saan sumiklab ang sunog. Hindi naman na ito isang beses, kundi parang paulit-ulit na rin. Base sa mga nakaraang nangyari, mga sunog, ang nag-ano doon yung mga illegal hunter. Bagamat kontrolado na ang sunog sa bulubunduking bahagi ng Labrador, Pangasinan, ay nakamonitor pa rin ang BFP katuwang ang Bantay Gubat para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Nagbabala rin ng BFP sa mga nagkakaingin sa lugar. Pag halimbawa, identified natin sila na sila yung talagang nagsunog, siyempre may karampatang violation silang kuwan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang responsable sa insidente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Lalawigan ng Pangasinan, nananatiling ASF-free ayon sa Provincial Veterinary Office. Narito ang report. Tiniyak ng Pangasinan Provincial Veterinary Office na nanatiling ASF-free ang lalawigan. For now, wala pa po tayong mga na-report o naitala ng mga positive cases ng ASF. Ngayong papalapit ang holiday season, hinigpitan pa ng provincial government ang pagbabantay sa 14 na animal quarantine checkpoint at borders sa probinsya sa mga pumapasok at lumalabas na buhay na baboy at pork products. Tinitiyak din ng otoridad na kumpleto sa papeles ang mga ipinapasok na baboy sa probinsya. Yung ating Executive Order number 0052, Series of 2025, ito ay sinasaad dito, ma'am, sa Executive Order na ito, yung pag-impose po namin ng temporary total ban sa pagpasok ng mga live na baboy o mga product na galing sa infected zone. Ganito rin ang paghihigpit na isinasagawa ni Melba na bumibili ng mga baboy mula sa ibang probinsya para sa kanilang litsunan. Dumaan ito sa quarantine, ma'am. Na-inspect ng mga quarantine na dadaanan nila. Ayon sa Health Authority, hindi naman banta sa kalusugan ng tao ang African swine fever na nakukuha sa mga baboy. Pero importante pa rin ang mabusising paghahanda sa mga inilulutong karne ng baboy. Ayon po sa mga pag-aaral, ma'am, ang African swine fever ay hindi po threat sa human health and cannot be transmitted sa mga tao. Sisiguraduhin na yung mga bibilhin po nating baboy ay dumaan po sa tamang proseso at malinis po ang pagkaka-prepare. Ngayong buwan, normal pa ang kalakalan ng lechon sa probinsya ilang linggo bago ang Pasko at Bagong Taon. Kasama si Henry Duminsil, Senti Salvacio, One North, Central Luzon. Natabunan naman ng landslide ang 3 lalaki sa Kabugaw, Apayao.
Sa kasamaang palad, patay na nang matagpuan ng dalawa sa mga biktima. Pansamantalang sinuspende ang paghahanap sa isa pa nilang kasama dahil sa banta ng panibagong landslide. Nasa kustudiya muna ng mga otoridad ang dalawang bangkay habang inaayos ang mga dokumento bago sila maibigay sa kanilang mga pamilya. Base sa investigasyon, nasa kubo ang mga biktima ng magka-landslide kahapon. Ang sama ng panahon sa lugar ay dulot ng shear line ayon sa Pag-asa. Samantala, nagsagawa naman ng clearing operation sa ilang kalsada sa barangay San Juan sa Santa Praxedes, Cagayan. Kasunod ito ng pagguho ng lupa sa gilid ng bundok dulot ng pag-ulan doon. Nalinis na rin ang mga humambalang na gumuhong lupa sa ilang kalsada sa barangay San Miguel. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero patuloy na uulanin ang ilang lugar. 4 na weather systems pa rin ang makakaapekto sa bansa kasama na ang shear line, easterlies, amihan at intertropical convergence zone o ITZZ. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, lalo na sa Babuyan at Batanes Islands, Cagayan Valley at Cordillera. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. May nakataas pa ring gale warning sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Ibig sabihin, malalaki ang alon at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. ₱8.3 billion na halaga ng tanim na marijuana sinira ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Ilocos Sur at Benguet. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Nasa 2,060 square meters na lawak ng plantasyon ng marijuana ang sinalakay ng mga otoridad sa liblib na barangay ng Likungan, Sugpon, Ilocos Sur noong Miyerkules hanggang kahapon. Nadiskubre sa plantasyon ang 11,050 fully grown marijuana plants, bukod pa riyan ang 250 na marijuana seedlings. Sunod na nagsagawa ng marijuana eradication sa Sitio Siwangan ng parehong lugar kung saan pinagbubunot din ng mga otoridad ang nasa 13,400 na tanim na marijuana mula sa 3 plantasyon. Nagkakahalaga ng mahigit 4.8 milyon pesos ang mga sinirang tanim. Walang nahuling cultivator sa operasyon. Sa pamamagitan ng isang high-impact operation ng PIDEA at PNP noong Martes sa barangay Kayapa, Bacon, Benguet, sinunog ang taniman ng marijuana na aabot sa humigit kumulang 2,000 square meters. Mahigit 17,000 na piraso ng fully grown marijuana plants ang sinira ng mga otoridad na nagkakahalaga ng halos 3,500,000 pesos. Patuloy ang investigasyon ng otoridad upang matukoy at mahuli ang mga nasa likod ng plantasyon. Sa Dagupan City, arestado ang 4 na katao matapos mahuli sa aktong nagpapat session sa isang bus terminal sa Barangay Pantal kaninang umaga. Nakumpiska sa police response operation ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso. Nakuha rin ang isang glass tube pipe at aluminum foil na may shabu residue. Mahaharap sa kaso ang 4 na wala pang pahayag. Arestado ang itinuturing na regional priority target at high-value individual sa buy-bust operation ng Pangasinan Police Provincial Office sa barangay ni Baliw, Mangaldan noong gabi ng Martes. Ang suspect, isang 50 anyos na lalaki, kilalang matador sa lugar at residente ng Barangay Poblasyon, Mangaldan. Nakumpiska sa suspect ang 55 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Arestado ng PNP ang isang security guard na nang hold up umano sa isang bangko sa Iba, Zambales 3 araw matapos ang insidente. Nangyari ang pang-hold up tanghali noong November 17. Naka-duty raw ang security guard noon at pagdating ng alas 12 ng tanghali, bigla na lang siyang nagdeklara ng hold up sa bangkong kanyang binabantayan.
Sa kuha ng CCTV, makikita ang security guard na tinutukan ng baril ang isang empleyado ng bangko. Makikita rin na inutusan ng Secu ang iba pang empleyado na dalhin siya sa vault ng bangko. Nakulimbat ng sospek ang mahigit sa 670,000 pesos na cash at tumakas gamit ang isang tricycle na inagaw rin niya. Natagpuan ng pulisya ang inabandonang tricycle sa isang gasolinahan sa Barangay Dirita. Mula roon, nagpatuloy ang otoridad sa paghahanap sa sospek. Kahapon ng madaling araw, November 20, naabutan siya ng mga pulis sa Barangay Pagatpat, Santa Cruz matapos i-report na nagpapakita siya ng baril sa loob ng isang establisimento. Dito na siya inaresto. Naharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Wala pa siyang pahayag. Itong suspect po ay namataan sa isang bar sa Santa Cruz, Zambales. Nag-report po yung isang waiter doon regarding nga po doon sa presence ng isang lalaki na naglalabas ng baril. Tupad beneficiary sa Region 1 tutulong sa pagsasaayos at paglilinis sa mga eskwelahang sinira ng Bagyong Uwan ayon sa DOLE. Sundan sa report. Halos 2 linggo na ang nakalipas simula nang maranasan ang hagupit ng Bagyong Uwan. Pero ang karamihan sa mga silid-aralan na ito sa isang paaralan sa Binmali, Pangasinan, hindi pa rin nagagamit ng mga mag-aaral. Makapal pa rin ang buhangin sa labas ng mga silid-aralan. Pahirapan din ang paglilinis sa daycare center na ito na napasok ng buhangin matapos ang storm surge. Tutulong ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsaayos sa mga eskwelahang naapektuhan ng Bagyong Uwan. Aatasan ng mga tupad beneficiary na tumulong sa paglilinis sa mga eskwelahan. Coordinate namin sa DPWH na yung rehab nito pwedeng gamitin nila yung tupad. Baka pwedeng dalhin sa eskwelahan. Actually, dapat doon nga dalhin para hindi maantala yung pag-aaral ng mga bata. Kabuang 141 million pesos ang pondong nakalaan para sa mga tupad beneficiary sa Region 1. Mahigit 40 million pesos ang nakalaan sa Pangasinan. Titiyakin ng DOLE na makakatulong ang mga beneficiary sa pagsaayos sa mga paaralan sa rehiyon. Malaking tulong naman ito para sa DepEd. Mapapabilis ang pagsaayos at rehabilitasyon sa mga eskwelahan sa tulong ng mga tupad beneficiary. Mas okay po kasi syempre para may katulungan po kaming mga teachers na magsasaayos po sa aming paaralan. Ayon sa DOLE, nakahanda na ang pondong nakalaan para sa mga tupad beneficiary sa rehiyon. Maglalabas sila ng schedule para sa payout ng cash assistance. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 3 mahabang sawa at isang malaking bulik na igat o palos ang nabulabog sa ginagawang flood control project sa barangay Sicalaw, Lasam, Cagayan. Binabakbak ang bahagi ng Alibot Falls gamit ang excavator nang matamaan ng 2 sawa at isang igat. Namatay ang isang sawa matapos tamaan ng bucket ng excavator. Sinagip ng Kaakibat Biodiversity Watch volunteer ang 2 sawa na walang tinamong sugat. Ayon sa nakahuli ng igat, mahigit sa 10 kilo ang bigat nito at ginawa nilang ulam. Ayon sa mga otoridad, papakawalan din sa malayong lugar ang 2 sawa upang hindi sila malubog sa kanilang lungga at matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Operasyon ng Prime Water Infrastructure Corporation sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng City of San Fernando, Pampanga. Ang detalye sa report ni Jubel Fernandez. November 17 na magbaba ng executive order ang alkalde ng City of San Fernando sa Pampanga upang suspendihin ang operasyon ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ginawa po natin ito upang protektahan ang pangangailangan ng bawat Fernandino para sa sapat, malinis at maaasahang tubig.
Ang suspension order ay bunsod ng umunay paulit-ulit na performance issues, mga reklamong hindi natutugunan, at mga serbisyong hindi raw natupad ng Prime Water. Hinimok ng lokal na pamahalaan ang Prime Water na pakinggan ang panawagan ng mga Fernandino at makipagtulungan sa maayos at mapayapang transition ng operasyon pabalik sa City of San Fernando Water District. Matagal na namin pinaghahandaan ang transisyon na ito. At matagal ko na rin silang personal na kinakausap upang masiguro na handa sila at handa tayo sa anumang sitwasyon. At sa mga opisyal at kawani ng Prime Water, taus-puso kaming humihiling ng inyong kooperasyon. Sa official statement na inilabas ng Prime Water sa kanilang social media account, kinikilala at iginagalang ng pamunuan ang executive order para sa kapakanan ng mga consumer. Nilinaw rin ng Prime Water na nananatiling epektibo ang joint venture agreement sa pagitan nila ng CSF Water District at patuloy na susunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Nakikipag-ugnayan ang CSFWD sa city government para sa turnover. Hinimok ng otoridad ang mga residente na manatiling kalmado at patuloy na subaybayan ang magiging anunsyo habang nagpapatuloy ang transition. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa venue ng 2025 United Nations Climate Change Conference sa Belém, Brazil. Kinailangang evacuate ang lugar kaya natigil ang pagtalakay sa mga kalahok. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglaki ng apoy sa exhibition pavilion hanggang sa mabalot na ng makapal na usok ang lugar. Nakontrol din agad ang sunog sa loob ng 6 na minuto. Ayon sa organizers, 13 tao ang sinugod sa ospital matapos makalanghap ng usok. Ayon sa local fire service, posibleng short circuit mula sa isang electrical equipment ang sanhi ng apoy. Ngayong araw itutuloy ang summit na layong pag-usapan at aksyonan ang issue sa climate change tulad ng pag-phase out sa fossil fuels. Mula sa kanyang hilig sa pagkanta, sa live stream, proud na ibinahagi ng rising artist na si Jaira Ann Bares ang kanyang debut single under Jimmy Playlist. Yan ang Lalaya, na tungkol umano sa pagbitaw upang piliin ang sarili at mag-move forward. Hindi lang umano tungkol sa pagmamahal ang kanta, pero alay din ito para sa sarili. Bukod sa pagkanta, bata pa lang ay nahilig na rin siya sa pagtugtog ng gitara. Maaari nang i-download ang Lalaya sa lahat ng music streaming platforms. Surreal po siya sa akin. Actually, matagal ko na rin pong gusto talaga magkaroon ng single and parang ito po yung start of something new for me po. Nakaka-excite din po talaga yung feeling, lalo na may mga taong nag-support po sa akin. National costume na inirampa ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo, likha ng Kapampangan designer. Silipin sa report. Hindi man pinalad na masungkit ang corona sa Miss Universe 2025, usap-usapan pa rin ang national costume na isinuot ng ating pambatong si Atisa Manalo sa preliminary round, kung saan buong puso niyang inirampa ang kanyang kasuotan na tinawag na Festejada o Queen of Philippine Festivals. Ang costume ay likha ng Kapampangan artist at fashion legend na si Mac Tumang, ang parehong designer sa likod ng iconic lava gown ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ayon kay Tumang, ang costume may inspirasyon mula sa samut-saring pista sa bansa. Ang itaas ng kasuotan ay hinabi mula sa handmade pinya na sa bawat kislap ay iwinawagayway ang yaman ng sining at tradisyon ng bansa. Makikita rin dito ang mga burdang may simbolo tulad ng abaniko, dating lihim na wika ng pag-ibig, at palay na sumasagisag sa kasaganaan at bayanihan ng Pilipino. Hango naman sa trahe de mestiza ang kabuuang disenyo ng gown, isang siluweteng nagpapaalala sa imahe ni Maria Clara. Pero ang tunay na showstopper ng costume ay ang paldang may higit 65,000 petals. Sa bawat hakbang ni Atisa, bit-bit niya ang liwanag ng mga parol, ang init ng Pilipinong pakikipagkapwa at ang kagandahang hindi kumukupas mula kay Maria Clara hanggang sa makabagong Filipina. Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Mga kapuso, 34 days na lang. Pasko na. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.